Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito sa ating programa, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito po ay tayo po ay mag-aaral ng mga aklat ng Daniel at ng Revelation. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, welcome po dito sa ating programa. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya. At bago po tayo dadako sa ating topic sa gabing ito, ay nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong pinagkaloob na buhay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong paggabay at sa iyong pag-ingat sa amin na hanggang sa mga oras na ito ay naging ligtas po ang bawat isa. Panginoon, muli po kaming lumalapit at humihingi ng tulong sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na kami po ay mabigyang karunungan upang maintindihan po namin ang iyong mga salita at ito po ay maging dagdag kalakasan ng bawat isa po sa amin at ang bawat isa po ay maging handa sa pagparito po ng aming Panginoon na si Jesus. Wala po kaming magagawa sa aming sarili kaya kami po ay umaasa sa iyong habag at sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin. Ito pong lahat ay aming dinadalangin, inaasahan po namin matatanggap sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at good evening, no? Good evening po sa ating lahat sa ang dako man kayo ng Pilipinas at sa ang dako man kayo ng mundo. Welcome, no, dito po sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At mga kaibigan, mga kapatid, no, huwag niyo pong kalimutan na i-share ang atin pong videos upang ito po ay maging pakinabang, no, sa atin pong mga kapatid, mga kapamilya. Ganon din po, no, sa ating mga kaibigan, no, na sila po ay magkaroon din ng pagkakataon na mapag-aralan ang salita po ng Panginoon. Kaya dito po tayo mga kaibigan, mga kapatid, no, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bago po 'yon, nais ko pong batiin, no, si Sister Gliceria Reliermo, isa po sa ating taga-subaybay sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ganun din po, no, sa iba pong mga viewers po natin na hindi po natin makita dito sa screen, ngunit nandyan po sila, no, na nakasubaybay sa ating programa. Mga kaibigan, na atin pong napag-usapan nung nakaraan po nating episode, no? Atin pong napag-usapan ang patungkol sa second angel's message. Nakita po natin na sa kadahilanan na yung mga tao ay hindi po tumanggap sa liwanag na ipinahayag po ng Panginoon na si Jesus Christ, no, ay paparating, that the kingdom of heaven is at hand, no? The glorious gospel about the second coming of Jesus Christ was not accepted, no? Hindi po ito inaccept or hindi po ito tinanggap ng karamihan ng mga Protestant churches na siyang layon po ng Panginoon na sana po ay pag-isahin sa isa pong unity, no, or pagkakaisa, na hindi po sila magwatak-watak sa iba't ibang sekta, sa iba't iba pong grupo. Bagkus sila po ay mapag-isa sa ilalim po ng mensahe ng napakatamis na mensahe ng pangalawang pagparito ng atin pong Panginoon. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang naging resulta ng kanila pong pag-reject, no, or hindi pagtanggap sa katotohanan. At ito po ay nagdulot, no, nagdulot po ito ng pagkahulog, no, into confusion. Naging Babylon po yung state nila, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya magpapatuloy po tayo, no, dito po sa ating pag-aaralan. We will be talking about the prophecies fulfilled, no? Ano ba itong mga Protestant churches, mga kaibigan, mga kapatid? Meron po ba silang tinatawag na basihan, no, ng kanilang hindi po pagtanggap sa katotohanan? At we will be looking at the prophecies that were fulfilled, no, in connection with the proclamation of the second coming of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. So kung atin pong titingnan that during this time, no,
nung pinag-aralan po ito ng mga Advent believers, mga kaibigan, mga kapatid, or the Millerites movement. Tinawag po silang Millerites movement, mga kaibigan, mga kapatid, pagkat sila po ay naniniwala sa pabalita na dinadala po ni William Miller, no, na siyang pinakasentro at pinapokatanyag na nag-preach patungkol po sa second coming of Jesus Christ in the Protestant nation, which is the United States of America. At habang kanila pong pinag-aaralan ang itong mga hula na nandyan po sa Biblia, nakita po nila, mga kaibigan, mga kapatid, na yung mga hula na ibinigay po ng Panginoon, especially for those prophecies that were related to time, ito talaga po ay na-fulfill. No? We have the example of the 1,120 days. No? I mean, 1,120 days during the time of Noah. No? Na ito po ay related. No? Na ito talaga po ay na-fulfill. At meron din pong ibang mga prophecies. For example po, mga kaibigan, mga kapatid, ang naisulat po or nabanggit po ni Jesus Christ that was recorded in Matthew, mga kaibigan, Matthew 24. No? So ibig sabihin po nito, God speaks in it comes to pass even though it may seem to be delayed. Hindi po ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, na yung salita po ng Panginoon, yung hula po or vision na binibigay po ng Panginoon ay hindi na po matutupad dahil ito po ay na-delay. No? Hindi po iyon ang ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid. No? There are prophecies na medyo ma-delay po, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit ito po talaga ay matutupad sang-ayon po sa sinabi po ng Panginoon. Just like with the prophecy about the coming Messiah, yung tagapagligtas na ipapadala po ng Panginoon. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, umabot po ito ng 4,000 years bago po ito natupad. No? Umabot po ng 4,000 years. Kaya po yung mga prophecies na nabanggit po sa Bible, mga kaibigan, they are fulfilled. No? Some of those are already fulfilled. Meron pa pong mga bahagi ng mga prophecy na hindi pa po na-fulfilled, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit ito po ay matutupad. We have this proof, mga kaibigan, mga kapatid. Kagaya nga po ng binanggit po ni Jesus Christ that the Israel, or especially the city of Jerusalem, will be destroyed. No? Na ito po ay masisira, mga kaibigan, mga kapatid. At talagang na-fulfill po ito. No? Atin pong napag-aralan ito, mga kaibigan, yung destruction of Jerusalem. Nakita po natin that it was fulfilled, no? In 70 AD, nung nagsara po yung kanila pong kaligtasan in 34 AD, after several years, mga kaibigan, mga kapatid, na-destroy po ito at ito po ay sinira ng Roman Empire, mga kaibigan. Kasunod po noon, kagaya po ng nailatala sa Matthew, mga kaibigan, mga kapatid, na meron pong great tribulation at nakita po natin yung pinagdaanan po ng church for 1,260 years, mga kaibigan, mga kapatid, na sila po ay nag-suffer under sa papal Rome. At nakita po natin, mga kaibigan, that it was fulfilled. No? Kung ano po yung sinabi ni Jesus Christ in Matthew 24. No? At pagkatapos po ng tribulation, ayon po doon sa Matthew, that there will be signs in heaven, mga kaibigan, na yung araw ay didilim at yung buwan ay magiging dugo, magkakaroon din po ng earthquake. No? At nakita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, doon po sa ating pinag-aralan tungkol sa 7 seals, that during the opening of the 6th seal, no? Right after the tribulation, mga kaibigan, mga kapatid, marami pong manifestation of signs and wonders in heaven, sang-ayon po sa nakasulat sa Matthew 25 at ganun din po, no, in Revelation 6, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, makikita po natin that these are the tokens. No? Kung atin pong titingnan
at atin pong pag-aaralan ang Matthew 24 mga kaibigan. Tinanong po ng mga disciples si Jesus Christ, kailan ba? No? Kailan ba yung kanyang pagparito muli? At makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na sinabi po ni Jesus Christ yung mga signs at nakita po natin that during these days, right after the tribulation, right after the 1,260 years mga kaibigan, mga kapatid, ang lahat ng ito ay na-fulfill po. No? At meron din pong nangyari na yung stars, no? Yung mga stars ay na fall from heaven mga kaibigan, mga kapatid. At literal po ito. Recorded po ito in history mga kaibigan, mga kapatid, na nangyari po yung pagkahulog po ng mga stars. At hindi po ito kagaya ng mga karaniwang meteor shower mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay nag-iipon sa gitna at ito po ay nag-scatter mga kaibigan. It is unusual, which is a token of the second coming of Jesus Christ. Kaya yung mga nakinig at naniwala po mga kaibigan, mga kapatid, sa mga prophecies na tinuro po ni William Miller ay talagang kumbinsido na ang Panginoon ay darating. Malapit na po siyang darating because of the signs and wonders mga kaibigan, mga kapatid, na pinakita po at pinahayag po ng Panginoon sang-ayon po sa kanyang sinabi dito po sa Matthew 24. At makikita po natin dito mga kaibigan na also during this time in 1842, no, isa pong Millerite preacher, si Charles Fitch mga kaibigan, mga kapatid, ay kanya pong inayos, no? Gumawa po siya ng chart na kung saan ito po ay nagmap, ito po ay nag-ayos sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, ng mga fulfillment of the prophecy in accordance to what God has revealed to His people, mga kaibigan. Kaya makikita po natin that during this time, especially in the year 1844, mga kaibigan, kasi ito po yung time na inasahan po nila. October 22, 1844, mga kaibigan, mga kapatid, ayon sa kanila pong pag-aaral, ay darating po ang Panginoon dito po sa sanlibutan. At gagawin niya po yung tinatawag na cleansing of the sanctuary, no? Kasi habang kanila pong kino-compute yung Daniel 8:14, which is the verse, no, na sabi po dito doon, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Inisip po mga kaibigan, mga kapatid, ni William Miller na yung cleansing of the sanctuary is the second coming of Jesus Christ, no? At yung tinutukoy na sanctuary ayon sa kanya pong pag-aaral ay ang sanlibutan, no? At yung sanlibutan po ay lilinisin ng Panginoon at ayon po sa sinabi ng Panginoon na hindi niya na po ito lilinisin kagaya ng panahon po ni Noah na nilinis niya po sa pamamagitan po ng tubig. Hindi niya po gagawin yun ulit, no? Bagkus lilinisin po ito ng Panginoon sa pamamagitan po ng apoy. At yun po mga kaibigan, mga kapatid, ang kanila pong inasahan habang kanila pong kinocompute ang 2,300 days, sila po ay nakasumpong sa year 1844, mga kaibigan, mga kapatid. October 22, 1844, na kanila pong inasahan na darating na po yung Panginoon. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, that during this time, no? During this time, tinalikuran na po nila lahat ng kanila pong mga gawain dito sa sanlibutan. Yung mga negosyo, yung kanila pong mga ari-arian, tinalikuran na po nila sa panahon na ito, mga kaibigan, mga kapatid, kasi nga pinaniniwalaan na po nila na darating na po yung Panginoon in the year 1844, no? At nakita po natin, mga kaibigan, that during this time, no, they are 50,000. Isipin niyo po, 50,000 po sila na nag-antay sa Panginoon. At dahil po, no, na sila po ay disappointed, dumating po yung
1844, October 22 mga kaibigan, hindi po dumating ang Panginoon. Kaya ang nangyari po mga kaibigan, mga kapatid, many disappointed Adventists renounced their faith based on opinions and scoffing of others. Marami po ang tumalikod sa ganito pong paniniwala mga kaibigan, mga kapatid. At ang nangyari po, no, they were renouncing their faith based on opinions and scoffing, no? The faithful are consoled by the word of God and instructed to wait patiently. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, that this experience is similar to the experience of the disciples. No? The Adventist disappointment is similar to Jesus' disciples who held their own preconceived ideas in the God's kingdom and were disappointed at Christ's death. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, na yung mga disciples po ni Jesus Christ ay nag-antay at sabik na sabik po mga kaibigan, nauupo na po si Jesus Christ sa kanya pong trono. Nauupo na po siya bilang hari. Alam niyo po, nag-aagawan po sila ng kanilang pwesto. Kung sino po yung magiging right arm, kung sino po yung uupo sa left arm, sino ba yung magiging magkaroon, no, ng malaking papel sa habang si Jesus Christ ay uupo na po bilang hari. And they were really excited mga kaibigan, mga kapatid. Bakit po? Because Jesus has already had this triumphal entry mga kaibigan. Alam niyo po yung triumphal entry na yung pumasok po si Jesus Christ sa Jerusalem, na sumakay po siya sa isang donkey, na ibig sabihin po noon mga kaibigan, na sa tradisyon po, no, or sa kaugalian po ng kingdom of Israel, especially with the line of David mga kaibigan. Pag uupo na po sa donkey at ito po ay ipaparada mga kaibigan, mga kapatid, ibig sabihin po, uupo na po ito bilang king. At alam niyo po yung nangyari po sa mga disciples, na yung kanila pong hinahangad, kasi akala po nila na uupo na talaga si Jesus Christ. He will have this earthly dominion mga kaibigan. Kasi yun po yung kanilang pong inasahan. Ngunit ang nangyari po mga kaibigan, mga kapatid, dinakip po si Jesus Christ. Pinako sa krus. Namatay po ang kanila pong inasahan na hari na uupo mga kaibigan, mga kapatid. They were greatly disappointed, no? They were greatly disappointed. Disappoint po sila mga kaibigan with this fact. Isipin niyo po, buong buhay tinalikuran po nila lahat. Tinalikuran po nila yung kanila pong pamilya, yung kanila pong mga trabaho. Tinalikuran po nila at sumunod po sila sa kay Jesus Christ. Pinaniniwalaan po nila si Jesus Christ na siya po ay magiging king, na siya po ay magiging Messiah, no? Siya po yung Messiah mga kaibigan, mga kapatid, na uupo po bilang king, at inaasahan po nila na sila po ay ililigtas na at papakawalan na mula po sa paghahari ng Roma. Ang nakita po natin mga kaibigan, namatay po yung kanila pong pag-asa. Namatay po. Nawalan po sila. They were greatly disappointed during that time mga kaibigan, mga kapatid. The same also with this experience mga kaibigan, na yung mga Adventists, no? Yung mga Millerites movement, those who are hoping for the second coming of Jesus Christ in the year 1844 mga kaibigan, akala po nila, no? Pinaniniwalaan po nila na darating na po si Jesus Christ during the time upang linisin po itong sanlibutan, no? At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na yung kanila pong computation ay talaga pong tama, no? Makikita po natin that they have computed, no, the 2,300 days prophecy na masusumpungan po natin sa Daniel 8:14, na sabi po doon, unto 2,300 days, no? Or in the literal
application mga kaibigan, mga kapatid. 1 day is equal to 1 year. So ibig sabihin po, this is 2,300 years. Then the sanctuary shall be cleansed. Lilinisin po yung sanctuary. No? At kung atin pong pag-aaralan mga kaibigan, mga kapatid, kagaya po ng ating napag-aralan about the 70 weeks no, in Daniel 9 mga kaibigan, mga kapatid. Dito po natin makikita na yung pagsisimula pala ng pagbibilang ng 2,300 days, no, ayon po sa pinaliwanag po ni Gabriel, doon po sa Daniel 9 mga kaibigan, mga kapatid, na magsisimula po ito no, in 457 BC, which is the decree to rebuild the Jerusalem mga kaibigan, mga kapatid. At yung 457 BC, mula po noon, magkakaroon po ng 70 weeks or 490 days or years, 490 years. Then, yun po yung magiging close probation or close po ng kaligtasan, pagsara po ng kaligtasan ng Israel, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po makikita po natin dito na kung ang 2,300 days no, ay ibabawas po natin yung 490 years, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay hahantong sa year 1844. No? Ang nalalabi po mga kaibigan, mga kapatid, pag atin pong i-minus no, ang 2,300 days 2,300 minus 490, ang nalalabi po is 1,820. At kung atin pong i-plus no, yung 34, or we have here the 34 AD mga kaibigan, mga kapatid, no? Makikita po natin dito that tayo po ay hahantong sa tinatawag na 1844 mga kaibigan, mga kapatid. So dito po natin makikita that during this time, no, in 1844 mga kaibigan, mga kapatid, no, we have 1,810 years, no. At makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that during this time, 1844 mga kaibigan, this will be the fulfillment of 2,300 years prophecy na kung saan lilinisin po yung sanctuary mga kaibigan, mga kapatid. At nag-antay po sila, no? Nag-antay po sila. At during this time, ang dami pong fanatics mga kaibigan, mga kapatid. Even in the time of the apostles, no? Before, in the time of Paul, no? Sa panahon po ni Pablo mga kaibigan, nandun po yung mga Gnostics na kung saan sila po ay sindi ng apoy ng fanaticism. And we have also during the time of Luther, no? Nandun din po yung mga fanatics mga kaibigan, mga kapatid, na sila po ay gumagawa or sila po ay gumagawa ng kanila pong action based on their feelings mga kaibigan. And we have also the time of Wesley, the Antinomians, at lalo na po no, sa time ni Miller mga kaibigan, mga kapatid, na yung mga religious leaders of the different sect, they were rejecting the Advent message mga kaibigan, mga kapatid. Lalo na po, no? Lalo na po na nakita po nila that in 1844 ay hindi talaga dumating yung Panginoon. Ibig sabihin po, nagkamali si William Miller. No? Yun po yung kanila pong sinasabi mga kaibigan, mga kapatid, na hanggang sa ngayon, nagpapatuloy po yan na hindi po mawawala sa history that this movement mga kaibigan, mga kapatid, ito pong Advent movement mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay dumanas ng disappointment. Pagkabigo. No? Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ang pagkabigo po na ito ay hindi po aksidente. Naisulat po ito in Revelation 10 mga kaibigan, mga kapatid, na yung pagkain po sa aklat
na binuksan po mga kaibigan, mga kapatid, magiging matamis po sa bibig. At ito po ay magiging mapait sa tiyan. So the same experience mga kaibigan, mga kapatid, ang naranasan ng bayan po ng Panginoon during 1844 na yung kanila pong hinahantay, yung kanila pong inaasahan na pagparito po ng ating Panginoon ay hindi po nangyari at the very date na kanila pong inasahan mga kapatid. Kaya po napakapait po na disappointment. This experience also was a fulfillment of the parable of the 10 virgins mga kaibigan, mga kapatid. Na ito po ay nagsimbolo sa mga churches during this time na sila po ay nag-aantay sa bridegroom. At yung 10 virgins po mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay nakatulog. They were all asleep. So the representative of the churches in the last days, we can read that in Matthew 25 mga kaibigan, pagkatapos po na inihayag ni Jesus Christ yung mga signs. Nakita po, pinahayag din po ni Jesus Christ yung parable of the 10 virgins. Ang lahat po, all had lamps. Meron po silang salita ng Panginoon. All were waiting for the bridegroom. Sila din po ay nag-antay sa bridegroom. All fell asleep. Ang lahat po ay na-disappoint mga kaibigan, mga kapatid. And only 5 had an oil. Ngunit 5 lang mga kaibigan, mga kapatid, ang meron pong oil. Sila lang po yung may Holy Spirit. Only 5 went to the marriage feast, the heaven, and the church, the true church followed the first angel's message. So makita po natin dito mga kaibigan that in the parable of the 10 virgins, yun lamang pong merong extra oil. Sila lamang po mga kaibigan, mga kapatid, ang nakamove into the next part mga kaibigan, na sila po ay nakasalubong sa bridegroom. Sila po ay prepared na sumalubong po sa bridegroom, habang yung iba po mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay wala pong oil. Sila po ay naghanap ng oil during this time. The same experience mga kaibigan during the disappointment of the Advent movement mga kaibigan. Out of 50,000, out of 50,000, more or less mga kaibigan, 50 lang po yung naiwan. Isipin nyo po, 49,950 ang tumalikod sa katotohanan at sa paniniwala na darating po yung Panginoon mga kaibigan. 50 lamang po ang natira. Only 50. More or less 50 lang po mga kaibigan, mga kapatid, ang naiwan na nagpatuloy po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isipin nyo po, ang dami po. This is a test. Ito po yung test. Ito po yung sinabi po ng Panginoon sa atin po na pag-aralan na 7 churches na magkakaroon po ng test ang buong sanlibutan. And this was the test mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan doon po sa Revelation 10 na yung 7 thunders, na ito po yung mga events that would transpire during this time, ay hindi po pinahayag ng Panginoon, hindi po pinasulat sa kay John, dahil ito po ay magiging pagsubok sa bayan ng Panginoon. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that out of 50,000 na profess na sila po ay naniniwala sa mensahe ni William Miller na darating po ang Panginoon in 1844, ang nangyari po mga kaibigan, mga kapatid, out of 50,000, nakita po after the disappointment na only 50 ang willing na magpatuloy mga kaibigan, mga kapatid. 49,950 ang tumalikod. Isipin nyo po. Ibig sabihin, yung 49,950 ay hindi po totoong naniniwala sa mensahe na iyon mga kaibigan, mga kapatid. We can remember also during the time of Gideon. Nung tumawag po si Gideon mga kaibigan, mga kapatid, 32,000 ang nagpalista. Ngunit nung sinabi po sa kanila yung mga
pagdadaanan, especially sinabihan sila kung sino po yung takot. Pagsabi po na yung takot ay pwede na pong umuwi, 22,000 agad ang tumalikod, mga kaibigan, mga kapatid. Only 10,000 ang natira. Ngunit hindi pa po totoo, no? Hindi pa po. Pinadaan pa sila sa isa pong test, mga kaibigan, mga kapatid, at ang natira po is only 300. Isipin niyo po, out of 32,000, 300 lang po ang naging nakasama ni Gideon na magpatuloy po, no, sa gawain po ng Panginoon. At nakita po natin, mga kaibigan, the same experience with this Advent movement, mga kaibigan, that after the disappointment, no? Ito pong nais ko pong ulitin na ito pong disappointment na ito, mga kaibigan, ay nakaprophesy. Hindi po ito aksidente. Hindi po ito aksidente. Talagang sinadya po ito ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Inihayag po ito ng Panginoon ayon sa kanyang hula upang masubok ang lahat po na nag-aangkin, na nag-aantay po sa pagparito ng ating Panginoon. Isipin niyo po, only 50. So nakita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, only 50 ang nagpatuloy na pag-aralan. Ano ba yung mali? Ano ba yung problema? Bakit hindi dumating yung Panginoon in the year 1844, mga kaibigan, mga kapatid? At during the 1844, narinig po, no, ang panawagan, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. No? Darating na yung Panginoon in 1844. Isipin niyo po, sa napakarami pong populasyon or dami po ng mga tao dito po sa sanlibutan, only 50,000 ang willing na magsalubong sa Panginoon. Isipin niyo po, only 50,000 ang willing na sumalubong sa Panginoon. At nung sila po ay nag-antay, mga kaibigan, October 22, 1844, ang willing na magpatuloy, ang willing at yung nagpakumbaba, meron pong patience, mga kaibigan, na pag-aralan muli yung hula is only 50, mga kaibigan, mga kapatid. Nakakalungkot na sa dami ng mga nag-aangkin na naniniwala sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, kukunti lamang po ang talagang ma-prove na totoong mananampalataya sa Panginoon. At during this time, mga kaibigan, mga kapatid, He comes after the tarrying time with the call, wake up! No? Nakatulog po sila. And then God said, wake up! The wise virgins trimmed their lamp, and a call to true heart conversion and consecration to God. Kaya po ang ginawa po nila, mga kaibigan, mga kapatid, yung 50, ang ginawa po nila, sila po ay nag-aral muli. Sinaliksik po nila muli. Nasaan ba yung problema? Nasaan ba yung hindi pa nila naintindihan? Bakit hindi dumating yung Panginoon in 1844 na ang sabi doon, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. No? Minsan, mga kaibigan, sa ating kapanahunan ngayon, pinagtatawanan itong karanasan ng mga Advent movement, mga kaibigan, ng mga Adventist. Pinagtatawanan kasi nga sila ay nagkamali noong 1844. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi po yun bagay na mapagtawanan po natin. Bakit po? Nakahula po yun. Na yun talaga ang pagdadaanan ng Church ng Panginoon. At yun po ang magsisilbi na pagsubok upang makita kung sino talaga yung totoong naniniwala at may pananampalataya sa Panginoon. Ang nakita po natin, mga kaibigan, habang kanila pong sinaliksik, no? Yung salita po ng Panginoon, na bakit ang sabi naman is unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. At ito po, mga kaibigan, mga kapatid, na yung kanila pong paniniwala, yung bunga po ng kanila pong paniniwala sa Panginoon, it brought reformation, mga kaibigan, mga kapatid. Jesus soon coming is a call to get ready, which is a call for reformation. No?
So Reformation brings about repentance, humility, prayer, and Bible study to those who want to know the truth. Ito po yung totoong Reformation, mga kaibigan, mga kapatid. Yung Reformation ay hindi lamang po, no? Hindi lamang po ito damdamin. Hindi lamang po ito kung ano lang, mga kaibigan, mga kapatid. This is accompanied by humility, by studying of God's Word. Pag magsabi po tayo na tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, naniniwala sa Panginoon, ngunit hindi po tayo interesado na mag-aaral ng salita ng Panginoon, we are just worshiping and professing sa atin lang pong bibig, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin during this time na habang kanila pong ni-review ang kanila pong pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid, kanila pong na-discover. No? Na-discover. Ano ba yung na-discover? They have discovered the sanctuary message. Na yung sanctuary pala, mga kaibigan, mga kapatid, na tinutukoy po ng Panginoon ay hindi po sanlibutan. No? Hindi po sanlibutan. Na meron pala noong panahon po ng ancient Israel na sanctuary. Ito po ay napag-aralan natin, mga kaibigan, mga kapatid, na meron po tayong topic about sa sanctuary. No? Yung tungkol po, no, sa services in the sanctuary. At ang message of salvation was given to the children of Israel in the tabernacle and is being given to the Christians through Jesus Christ. So the sanctuary message is discovered by Adventists. So na-discover po nila ito, mga kaibigan, and they brought to study of the cleansing of the heavenly sanctuary, which is believed to have been fulfilled in October 22, 1844 as the Great Day of Atonement. So they believe that they needed to afflict their souls in preparation for the coming of Christ. Mali ba, mga kaibigan, na darating po yung Panginoon? Hindi po yun mali, mga kaibigan. Darating po yung Panginoon. Gagawa po siya ng cleansing of the sanctuary. Pero yung cleansing of the sanctuary po, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi pa po yung paglilinis dito physically sa sanlibutan. Meron pa pong paglilinis na ginagawa po yung Panginoon sa langit. Kagaya po ng ating napag-aralan in Revelation 7, na si Jesus ay pumunta sa Ancient of Days upang gawin ang last na gawain po sa sanctuary, mga kaibigan, mga kapatid. At makita po natin, mga kaibigan, that during this time, si Jesus Christ po, hindi po siya pumunta dito sa sanlibutan para i-destroy yung sanlibutan. Bagkus siya ay naghahanda upang pumarito muli sa pangalawang pagkakataon. Bago po mangyayari yung physical na cleansing dito po sa sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid, pumunta muna si Jesus Christ to the Ancient of Days. Darating talaga si Jesus Christ, ngunit hindi pa po dito sa sanlibutan. Doon pa po siya pumunta sa Ancient of Days. Kagaya po ng pinakita po doon sa Daniel 7, mga kaibigan, mga kapatid, na kasama po yung mga angels. Pumunta po siya sa Ancient of Days at binuksan po yung aklat at gumagawa po yung Panginoon ng cleansing of the sanctuary. No? Kaya po bukas, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, atin pong pag-aaralan ano bang ibig sabihin ng cleansing of the sanctuary sa ating kapanahunan ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. No? Ito po yung katotohanan na hindi po tinanggap ng mga fallen churches, mga kaibigan, mga kapatid. It is about the ministry of Jesus Christ. Alam niyo po, yung Hebrews, yung book of Hebrews na sinulat po ni Paul, mga kaibigan, mga kapatid, yun po ay nagpapaliwanag about the relationship of the services of the sanctuary in the ancient Israel at yung services ng true sanctuary kung saan si Jesus Christ na po yung gumagawa ng service. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, mahalaga na atin po itong maintindihan ang gawain po ni Jesus Christ. Hindi po talagang totoong kabiguan ng nararanasan po ng Adventist, mga kaibigan, mga kapatid. Kagaya po ng mga disciples nung sila po ay na-disappoint
Naglakad po sila papunta sa Emmaus. May sumabay po sa kanila mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po nila nakita. Sila po ay nalungkot at tinanong po sila ng kanilang kasabay, yung sumabay po sa kanila, bakit kayo nalungkot? Sabi ng mga disciples, mga kaibigan, taga saan ka ba? Ikaw lang ba yung tao na hindi nakaalam sa nangyari? No? Na si Jesus Christ ay pinako. Pinaliwanag po nung sumabay po sa kanila mga kaibigan yung mga prophecy in the Old Testament kung ano yung mangyayari sa Messiah, na mamamatay po yung Messiah at mabubuhay po muli. They have been disappointed mga kaibigan nung pinako po si Jesus Christ sa krus. Ngunit nung dumating po sila sa kanila pong bahay mga kaibigan, mga kapatid, yung kasama po nila, pinapasok po nila, at nung kinuha po ng kanilang kasama yung nakatakip po sa kanyang mukha at sa kanyang ulo mga kaibigan, mga kapatid, nakita po nila na si Jesus Christ. Sa sobra po nilang tuwa mga kaibigan, kahit gabi na, kahit na yung daan ay halos di na po makita, umalis po sila sa kanilang bahay, bumalik po sila sa Jerusalem mga kaibigan, mga kapatid. Gusto po nilang ipabalita, iparating that what happened to Jesus Christ is a fulfillment of the prophecy mga kaibigan, mga kapatid. The same with the Millerites movement, the Advent movement in 1844 mga kaibigan, mga kapatid. They were disappointed because Jesus Christ has not come to this earth in 1844. Ngunit nung kanila pong pinag-aralan na si Jesus Christ ay pumunta pala, ang ibig sabihin ng cleansing of the sanctuary, ay pumunta pala si Jesus Christ sa Ancient of Days upang gawin ang last na work as a preparation for His second coming. Nabuhayan po sila mga kaibigan, mga kapatid, ng katotohanan. At ito po yung pinababalita po sa atin, sa ating kapanahunan, na si Jesus Christ po ay gumagawa ng judgment ngayon in heaven. The books were opened. Binuksan po yung books mga kaibigan, at tinitingnan po, iniimbestigahan po ang bawat isa po sa atin kung ano ba yung gawain natin, ano ba yung ginawa po natin mga kaibigan. Tinitingnan po at sinusuri po doon ngayon sa langit since 1844 kung tayo ba ay para sa langit or para ba sa impyerno mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po pag-aaralan po natin yan ng mabuti mga kaibigan, mga kapatid, with regards to the sanctuary. What is the sanctuary message mga kaibigan, mga kapatid, sa ating kapanahunan? Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pag-aaral sa gabing ito. At bago po tayo magtatapos, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, marami pong salamat Panginoon sa katotohanan na ipinahayag niyo sa bawat isa sa atin. Panginoon, tulungan niyo po kami na maintindihan at ito po'y manatili sa aming puso't isipan na ang judgment sa ngayon po ay ginagawa po ngayon sa langit since 1844. Na yung bawat pangalan po ng lahat ng nag-aangkin na sila po ay naniniwala sa inyo ay sinusuri. Sinusuri po ang aming mga record, Panginoon, at tinitingnan kung kami ba ay totoong nagsisisi sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng totoong pagsisisi, totoong pagbabago, upang ang bawat isa po sa amin ay malinisan at maihanda sa pagparito po ng aming Panginoon. Tulungan niyo po kami na maingatan sa kahit anumang panlilindang ng kaaway sa mga panahon na ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan po kami nagkasala laban po sa inyo. Ingatan niyo po kami sa gabing ito kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya, na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan, na ang bawat isa po sa amin ay magiging ligtas hanggang sa umaga, na muli po kaming magpapasalamat sa inyo. Ito pong lahat, Panginoon, ay amin pong inaasahang matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong pag-aaral sa gabing ito, at nais ko pong batiin ang ating mga viewers, Sister Gliceria Rillermo, ganun din po sa aking mahal na asawa Gladys Joy Wanse, ganun din po kay Sister Gemma Grace Balusan sa Cupayo, sa aking mahal na ina Julie Gustilo Wanse, sa aking kaibigan Brother RG Ramos, at ganun din po kay Sister Millie Bacayo,
kay Brother Alden Roa Ortega. At ganoon din po kay Daddy Nard Gonzales, Atos Nard Gonzales. Ganon din po kay Sister Ami Benavides Domitita at kay Brother Ivan Ray Milievo, Brother Jun Ray Bruce Sakal, Brother Joel Granito, Sister Jernaline Ondoy. Ganon din po kay Jonalyn Ventura Calamba, kay Ma'am Jonalyn Ventura. Ganon din po kay Tita Titing Neil Malin. At ganon din po kay Sister Arlie Volante, Sister Ildrin Sambahon, at ganoon din po kay Sister Dipsy Valencia Bachicha, kay Ninang Rosabella Idombingo, ganoon din po kay Granny Eunice Rodica at kay Ninang Jean Melendres Perote. Marami pong salamat mga kaibigan, mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay. Magkita-kita po tayo sa susunod po natin na episode ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon. And hopefully mga kaibigan ay magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Anyway po, no, yung atin pong mga videos will be uploaded in YouTube kasi dati po dalawa po yung ating broadcast pero dahil po na nag-expire po yung ating trial, no? Kaya po hindi po tayo makapag-broadcast, dito lang po tayo sa Facebook. But binigyan po tayo ng warning ni Facebook that on June 27, lahat po ng ating videos that lagpas na po sa 30 days ay mawawala po mga kaibigan, kaya atin po itong i-upload sa YouTube at pwede po niyong i-review, no, yung mga topic po na hindi pa po natin hindi nyo po napakinggan, no? We are already in topic 56. Kaya yung mga previous topic ay pwede nyo pong ma-review mga kaibigan. Kaya marami pong salamat and may the Lord bless us all mga kaibigan na tayo po ay mahanda, no, sa pagparito po ng ating Panginoon upang tayo po, no, ay makatanggap ng buhay na walang hanggan at pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon at magandang gabi po sa ating lahat. Amen. The Lord bless us all mga kaibigan na tayo po. Amo ang warning sa Facebook.